po. Ako muli si Lito at welcome kayo sa aking channel, Maligay's Garden. Bibigyan ko kayo ng tips para tuloy-tuloy na papabulaklak nyo yung inyong mga rose. Nice. Rose muna tayo ngayon. Okay. Kaya dito, nakita nyo, ang liliit pa lang, ang lalaki na ng mga bulaklak. Isi-share ko sa inyo kung paano yung gagawin para tuloy-tuloy na mapabulaklak natin yung ating mga rose kahit na madiliit pa lang. Kaya pa lang nito, niliit pa lang ng mga puno niya. Una lang natin gagawin ito. Gaya dito. Ito tapos nang mapulaklak. Pero nakita nyo, may nag-uusbong na dyan. Hindi natin mapapalaki bulaklak niyan. Ayan, may usbong dyan, ano. Kung hindi natin tatanggalin dito. Ayan, tanggalin natin pinagbulaklak na yan. Tanggalin na lang natin itong dahon na medyo luma na. Ganyanin natin. Yun ay titira natin. Titira natin yung usbong na yan. Ayan, magiging malaki na ang bulaklak niyan. Ngayon, dito sa may puno, lilinisan natin. Tatanggalin natin yung mga sanga na hindi na tapos nang mamulaklak at hindi na pinapakinabangan, di ba? Lilinisan lang natin na ganyan. Ayan, ganyan. Tatanggalin natin. O, ayan, ito. Malinis na. Ito mamaya, aabuluhan din natin. Papakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko na abono. Pagka nalinisan na natin na ganyan, ito, nalinisan na. Ganito ang magiging itsura niya. Malinis na yan. Ngayon, pwede natin i-cultivate siya. Gaganyanin natin. Bago tayo mag-abono, mas maganda kung igaganito natin. Kahit may bulaklak siya at walang bulaklak, pwede siyang abonuhan. Ayan, isa na tayo. Di ba nakita nyo, liliit pa lang. Ang ganda na ng mga bulaklak, oh. Ito, natapos na rin mamulaklak ito. Para mapaganda uli natin, mapabulaklak natin ng gusto, lilinisan uli natin. Ganyan lang yung ginagawa ko sa mga rose ko. May share ko sa inyo na kung paano ang gagawin nyo. Ganyan lang. Ayan. Dito nakita nyo, dalawa pa ito. Ito pag natapos yung bulaklak na to, pagka ito kasi ang rose naman di kagaya ng bougainvillea na ito madali lang na malaglag ang bulaklak. Pag ito nalanta, para lumaki ito, tanggalin nyo na agad dito sa may puno. Dito lang. Kasi hindi lalaki ito masyado pagka ito hindi nyo tinanggal. Pero hindi pa natin tatanggalin kasi sariwa pa siya eh. Maganda pa siya, di ba? Saka ito buko pa lang. Hindi natin tatanggalin yan. Gagawin natin dyan, kukultivate na naman natin kasi mag-aabono tayo mamaya. Ayan, kultivate na natin. Kailangan ng rose yan kasi yung rose eh, gusto yung ganyan. Lalo pagka bago kayo mag-aabono. Gawin natin ng konti dito. Ito pa. Nakita nyo ito ha. Ayun ha. Marami siyang sanga pero ito, may usbong dito, di ba? Ayan na, may mga buko siya. Ito, pinagbulaklakan dito, hindi ko pa natanggal kasi kung minsan hindi naman agad-agad natanggal sa garden kasi marami naman sila. Pero ito ang gagawin nyo sa rose para mapabulaklak nyo na maganda. Ngayon ito, ayan, ganyan na, okay na yan. Ito nakita nyo eh, bulaklak mo dito, ayan, maliit. Ito bulaklak din. Kukultivate na naman natin. Ang lupa nga pala nito, rice hull din, na may halo na garden soil. Ayan, diba, gandang tingnan nga na, diba, malinis. Ayan na. Pati ito, nakita nyo ito. Lilinisan ulit natin. Tanggalin natin yung maliliit na mga sanga-sanga. Ito pwede na tanggalin dito para lumaki yan. Ito rin hindi natanggal dati. Ayan. Lilinisan lang natin na ganyan.
cultivate na naman natin. Ito, lilinisin na naman natin. Hindi naman paramihan ng sanga yan eh. Yung rose, alam niyo pagka malago-malago eh maliliit ang bulaklak eh. Pero pagka yung ano, yung medyo matanda na siya, yung malalaki na yung mga puno niya, kahit na malago siya, kaya na niya. Kasi ito, mga baby pa lang na to, mga batang-bata pa to. Makita niyo ang liit ang puno niya oh. Hindi nga madala itong ano, ang liit ang puno, pero ang bulaklak niya 3. Hindi nga niya madala kasi humahapay siya oh. Mabigat. Di ba? Lalaki ng bulaklak. Abunuhan natin ngayon yan. Napansin nyo linis na ng puno ngayon ano. Gandang kaysa kanina na ano. Ito yung mga natanggal natin. Ganito yung mga sanga na hindi na natin kailangan. Tinanggal natin. Yung mga pinagbulaklakan saka yung mga dahon na alam nyo nagbablack spot siya pagka matagal na saka yung nag-uulan. Ayun, ito yung abono ko. Ito yung ginagamit ko lagi dito. Wala akong ibang ginagamit kundi ganito lang. Ito yung urea. Ting mag-aabono ko, hindi ako nagsisingle. Laging magkahalo ng dalawa na to. Triple 14 to saka urea. Lagi-laging halo yan. Ito mga isang dakot ito. Ito ang abono naman, hindi masamang hawakan yan kasi makita nyo yung mga nag-aabono sa bukid. Talaga hinahawakan yan, hinahagis. Ito pwede natin hawakan. Hindi naman ito lason, di ba? Ito mga isang dakot. Pero maraming sobra ito. Tatakot lang tayo ng ganyan parang kulang pa. Kasi gagawin natin parang 50-50. Ganyan. Triple 14 saka yung urea. Halo lang natin ganyan. Diba? Hindi masamang hawakan naman ito. Abono na ito. Hindi naman lason ito eh. Ngayon lalagyan natin dito sa mga, kasi dito pagka nilagyan natin bagong cultivate, di ba? Madali pumasok. Dito lang din sa side, isang ganyan lang oh. Hindi ko na kinukutsara ito, tinatansya ko lang ganyan. Sa kabila uli ganun. Ganyan lang kadami. Lahat lalagyan natin. Nakita nyo, puti-puti siya. Ito, marami pa matira. Marami pa akong rose doon ito ko na lang ilalagay. Napapansin nyo, pagka nalagyan nyo na abono ganyan, ay mag-uusbong siya ng palulusog. At saka pag ganun mulaklak siya, ganito. Pwede nyo yung mulakyan every 15 days. Lalagyan ninyo ng abono. Ganun lang yung mga ginagawa ko para mapanatili natin yung kuwan. Pero dapat yan madiligan. Didiligan ko na. Kailangan lang natin na diligan agad. Dapat madiligan. Makapagpapabulaklak na kayo ng mga rose nyo. Ganyan lang ginagawa ko sa mga rose ko. Kinukultivate ko, nililinisan ko, pagkaraan, inapunuhan ko ng triple 14 sa urea. Nandito na lang at
sana magustuhan nyo ang video ng ito. Pag nagustuhan nyo yung video ng ito at napapulaklakin nyo ng maganda yung mga rose nyo, please like, share, and subscribe. Pakihit na rin yung notification bell para yung mga video mapanood nyo. Bye bye.